Guys, Boss, may boss. apakaangas na itong blueprint na project na to. Kailangan natin Wow. mag-focus dito sa project na to kasi we are on a deadline. Madali lang yan, boss. Kailangan unahin natin yung magaganang materyales para mabilis natin mapagkabit-kabit tapos na. Yun, di ba? Wow, parang Lego lang ah. Wow. Ikaw, ano naiisip mo? Hindi, sa akin, kailangan natin unahin yung exterior. Sige, bakit? Kasi exterior, unang makikita yan. So, pag nakita ng exterior maganda, madadala na yung interior. Talaga? O sige, ganito. Total, matagal ko na kayong construction worker dito sa mga projects natin. Ngayon, bibigyan ko kayong pagkakataon para ma-promote naman kayo sa foreman. Wow, Alamin ninyo foreman. at sabihin nyo sa akin kung anong pinakamahalagang aspeto ng construction ng isang building. Yung apakahalaga. Kapala boss, apakadali naman yan. Sige, let's do it. No problem. Apaka. Dali. Sige, gawin nyo. Huwag Di ba? Sige, go. Ari ko, iyak ka na naman. Doon ka nga eh. Dito pala. So dito pala ako. Since mabilisan yung project na to, kailangan magaan lang yung mga materyales at prefabricated yung magagamitin namin. Kasi pag hindi, matatagalan kami. Pero pag magaan lang, madali lang yun eh. So, hindi pa kami hassle. At saka makakamura kami. Ha? Wait ata to. Di naman mahalaga kung anong gagamitin dito eh. Ang importante lang, maganda yung labas. Kasi pag nakita na yung labas, di naman nauusisain yung loob niyan eh. Ito. Wow, chicken nuggets! Sa akin ano, fish fillet. Wow, fish fillet with Paborito na tayo. bone! Let's play. Amen. Okay na Tingnan na. naman fish fillet mo with bone. Pangul ko naman eh. Oh, ito na. Bigayan tayo ha. Dami mo rice. Ako pa maraming rice. Para parang construction worker. Bira ka. Wow. Ikaw nga, wala na tayo sa construction site. Pang construction worker pa rin yung appetite mo sa kaamoy mo eh. Nakakapagod talaga pala. Pambihirang araw to. Daming trabaho. Oo nga eh, wala. Kumusta? Ano? Guys, alam niyo na ba ang sagot doon sa challenge ko? Engineer kasi ganito yan. Napagtanto ko na mali yung decision ko. Bili mo ba naman? Maganda na yung materials natin. Okay? Baka magtapos mga tayo yun before the deadline. Kaso ang problema, wala tayong pagtatayuan. Ayun na nga boss, maganda yung labas. Modern yung structure, yung design. Pero mahina yung hindi madadala yung labas. So, anong kasagutan doon? Yun na nga, eto na nga. Ang kailangan natin, matibay na pundasyon. Yun. O sige, bakit matibay na pundasyon? Tingnan na baka mamaya, dino-joke nyo lang ako eh. Ganito ba, Bakit? boss? Ganito ba, boss? Hindi naman, papaliwanag lang. Ito kasi ganito yun, boss. Tingnan mo ha, meron tayong materials maganda. Yan. Makakamura tayo. Yan. Ang mangyayari, kung yung pundasyon natin weak, pag tinayo natin yun, bibigay yun. Pwede pa. Ang ganda. Pwede pa tayong mamatay nun, alam yung bakit? Kasi risky sa buhay yun eh. Tama. Ayun boss, di ba ang ganda ng labas? Ayan. Kita mo, perfect.
Tapos nilagyan mo pa ng matibay na pundasyon. Hindi na magigiba yung boss. Tama. Ang pinakamahalagang aspeto ng construction ng building ay ang matibay na pundasyon. Kung meron tayong matibay na pundasyon, it will stand the test of time. Kung meron mang mga earthquake na darating, kahit pa paano may withstand niya yun at magtatagal siya. Kung matibay ang pundasyon. Ang ganda. Lahat naman tayo dito, Kristiyano, di ba? Ay, boss, ako sigurado tayo. Ayun lang. Ang ganda. Parang buhay spiritual natin. Saan ba tayo tumatayo? Saan ba tayo tumatayo sa pundasyon ng buhay Kristiyano natin? Kayo! 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 Apakaangas. Napakaangas! Saan ba kayo tumatayong pundasyon? Saan nga ba? Yon. Yan.